Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na sumusubaybay, Albert Diego, Bloodlast, Rogelio Mendoza, at Arlito Ragunot, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2501. At saka, mas mabuting magkaibigan kaysa magkaaway. Kaya nga, Zina, hindi mo rin dapat pinagkakaabalahan ito. Ako na ang bahala sa sitwasyon mo. Hihingi ng paumanhin sa publiko sina Otto at ibibigay ang $15 milyong sa Hamilton bilang kabayaran. Maglilipat si Carol ng mga bar sa pangalan mo Zina. Tungkol kay Cam Ishita, na nagdroga kay Zina, ipapadala siya sa Imperial Prison at ikulong sa likod ng mga rehas hanggat hinihingi ng hatol. May problema pa ba tayo? Kalmadong sumulyap si Vince sa magkabilang gilid. Kahit na mukhang humihingi siya ng opinyon, alam ng lahat na si Vince ang may huling say. Kung sino man ang manggahas na sumalungat sa kanyang kalooban, sila ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan. Sa pananaw nila, ang paghawak ni Vince sa sitwasyon ay lubos na kapuri-puri. Hindi lamang niya binigyan ang magkabilang panig ng patas na pahayag at makatwirang dahilan para umatras sa problemang ito, ngunit pinigilan din niya ang dalawang panig na magkasalungat sa isa't isa. Ito ay medyo malinaw na si Vince ay may kakayahang ibalik ang mga bagay sa paraang gusto niya. Nagkatinginan sina Carol at Otto. Alam nila na kailangan nilang umatras, gusto man nila o hindi. Kung hindi, hindi nila iginagalang si Vince. Ang mga kahihinatnan nito ay mas malala kaysa sa pagdodroga kay Zina. Walang pag-iisip, magalang na sumagot si Carol, dahil si Young Master York ang humahawak sa sitwasyong ito, gagawin ko ang sinabi mo. Napangiti si Otto, susunod din ako sa utos mo. Ang $15 milyong ay tila marami, ngunit ito ay wala para sa Shinkage Way. Iyon ang dahilan kung bakit tila walang pakialam si Otto sa oras na iyon. Kasabay nito, napagtanto niya na si Vince ay lihim na nagbebenta ng mga pabor sa Shinkage Way kahit na siya ay tila patas at makatarungan. Siyempre, marunong magbasa ng atmosphere ang mga tao doon. Hindi na kailangang ituro ang halata. Ibinaling ng mga tao ang kanilang mga tingin kay Zina. Kung siya ay pumayag, ang problema ay malulutas doon at pagkatapos. Kahit na ang Diyos mismo ay hindi kayang baligtarin ang desisyong iyon. Namutla ang mukha ni Zina Hamilton. Napuno siya ng ganap na kawalang paniwala nang makita niya ang mga mata ni Vince York. Hindi niya inaasahan na ganito ang pakikitungo sa kanya ng lalaking kakilala niya mula pagkabata. Galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Zina. May problema ako. Ang bar, at $15 milyong, o isang paghingi ng tawad ay hindi mahalaga sa akin. Hindi kailangan ng pamilya ko ng ganito. At saka, naisip niyo na ba ang mangyayari sa akin kapag hindi ako pinalad? Mayroon lang akong isang kahilingan, na paralisahin ang bawat parte ng katawan ni Otto. Gusto ko ring putulin ang ari niya. Muntik nang mabali ang ngipin ni Zina sa sobrang gigil niya that time. Sapat na ang tingin sa kanyang mukha para maramdaman ng mga lalaki sa paligid ang hangin sa ilalim ng kanilang pantalon. Isang bagay, bahagyang kumunat ang noo ni Vince. Hindi mo ba igagalang kahit ang kagustuhan ko? At saka, hindi ito lugar para magmadali kang kumilos. Kahit na mali si Otto, hindi siya dapat parusahan ng ganito. Naisip mo na ba ang kahihinatnan ng pagpapakapon sa kanya? Tinutulungan ko ang pamilya Hamilton na mamag-aitan sa sitwasyon dito. Paanong hindi mo iyon nakita sa iyong mga mata, Zina? Ayokong tumulong ka. Gusto kong bigyan mo ako ng hustisya. Narito, ang aking salita ay patas, malamig na bulalas ni Vince. Tumingin siya kay Zamo at sa iba pa. Mula ngayon, walang sinuman sa inyo ang pinapayagang kumilos, tawag niya. Kung magpas siya ang alinman sa inyo na kumilos ayon sa gusto ninyo, ituring ko ang pamilya Hamilton bilang mga kaaway ng York mula sa Hong Kong. Dapat alam niyong mabuti ang mga kahihinatnan. Bata pa si Zina. Hindi niya alam kung ano ang pinasok niya. Kayong mga nasa kabilang panig ay dapat maisip ito pagkatapos ng mahabang sandali sa ilalim ni Fabian. Kung lalabanan niyo ang mga York mula sa Hong Kong, magdorones ka ng matinding kahihinatnan.
Si Zamo at ang iba ay may pangit na ekspresyon sa kanilang mga mukha nang marinig ang mga salitang iyon. Ang pamilya York mula sa Hong Kong ay may ganap na awtoridad sa Hong Kong at Las Vegas. Bagaman ang pamilya Hamilton ay itinuturing na hari ng Las Vegas, sila ay mas mababa pa rin sa kanila. Gaya ng sabi ni Vince, okay lang kung hindi alam ni Zina ang kahihinatnan, pero dapat alam ng iba. Nang walang pahintulot ni Fabian, walang nang ahas na kumilos. Bahagyang ngumiti sina Carol at Naoto matapos makita ang tanawin. Paano ka naging ganito, Vince? Hindi lang kuya ang tingin ko sa'yo, bida ka rin. Sabi mo po protektahan mo ako noong mga bata pa tayo. Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo? Napabuntong hininga si Vince habang nakatingin kay Zina. Tinatrato kita bilang little sister ko, Zina. Kaya nandito ako para hawakan ang sitwasyon para sa iyo. Hindi ko hahayaang sirain ng mga impulses mo ang kinabukasan ng buong pamilya mo. Ikaw ay bata pa, wala kang ideya kung ano ang kinakatawan ng Shinkage Way. Hindi mo malalaman na ang kawalang ingat mo ay maaaring makasira ng iyong pamilya. Kahit hindi mo naiintindihan, kailangan ko, bilang kapatid mo. Ginawa ni Vince ang lahat para kumbansihin si Zina sa kanyang maingat na pagpili ng mga salita. Siyempre, walang nakakaintindi sa kung ano talaga ang iniisip niya. Ikaw, isa ka lang basura. Sumabog sa galit si Zina sabay turo kay Vince. Noong bata pa tayo, sinabi mo na sa akin na gagawin mong top hidden family sa 5 ang Yorks from Hong Kong kapag nagkakilala lang tayo. Sinabi mo na ikaw ang magiging pinakamahusay na talento ng henerasyong ito. Aakyat ka sa tuktok at talunin ang bawat kaaway sa iyong landas. At paglaki mo, duminahin mo ang nakababatang henerasyon ng Hong Kong at Las Vegas at magnanakaw ng palabas. Palagi kitang iniisip bilang aking kuya, ang aking bayani. Ngunit hindi mo man lang ako tinanggihan kapag ako ay sinamantala ng ilang taga-isla. Hinayaan mo pa silang takutin ako kung gusto nila. Bakit pa kita nakitang bayani noong maliit pa ako? Hindi kita kapatid, Vince. Isa ka lang malaking problema. Sinasamantala mo lang ang mahihina, at nagtatago na parang duwag kapag may nakasalubong kang mga taga-isla. Pinahiya mo ako. Tinatawag ka pa rin ng mga tao na legendary head coach kapag ganito ang hitsura mo. Nakakainis. Si Zina ay dismayado gaya ng paghanga niya kay Vince mula pa noong bata pa ito. Ang akala niya ay magbibigay ng hustisya si Vince, ngunit hindi niya napagtanto na siya ay wala sa kanya. Ginamit pa ni Vince si Zina bilang bargaining chip para makuha ang tulong ng Shinkage Way. Lubos na naunawaan ni Zina ngayon na si Vince ay palaging isang hangal na biro. Sampal, walang pakialam na sinampal ni Vince ang mukha ni Zina. Napaatras si Zina na ganap na namamaga ang mukha. Para sa kapakanan ng relasyon natin, magpapanggap akong wala akong narinig na sinabi mo. Ngunit kung makarinig ako ng isang bagay na katulad ng isa pang beses, maniwala ka sa akin, ako mismo ang sisira sa iyong buong pamilya. Malamig ang ekspresyon ni Vince na parang yelo. Pakiramdam niya ay nasira ang kanyang reputasyon matapos siyang patuloy na ginagalit ni Zina. Kung si Zina ay hindi ang pinakamamahal na anak na babae ni Fabian at mayroon pa ring pakinabang sa kanya, si Vince ay hindi tutulong sa kanya. Tinakpan ni Zina ang kanyang mukha habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sinaktan mo ako kahit ako ang biktima. Dapat mong malaman na kung may nagsabi ng ganito ay patay na sila ngayon, bulalas ni Vince. Napakabuti ng pakikitungo ko sa iyo. Hindi mo ba nakikita iyon? Natuwa si Carol at ang iba pa matapos makitang sinampal sa mukha si Zina. Napuno ng pagmamalaki si Naoto matapos makitang magalang sa kanya ang numero 1 Young Master ng Hong Kong at Las Vegas. Kasabay nito, sinusukat niya si Zina na may malalim na ekspresyon sa mukha. Hindi na mapakali si Vince sa pakikipag-usap. Sinulyapan niya si Carol at ang iba pa bago malamig na nagsalita, humingi ng paumanhin at magbayad. Tatapusin natin ito ngayong gabi. Sasabihin ko, maging ang Diyos mismo ay dapat sumunod sa aking mga salita. Sa kabila ng kanyang matatag na tono, walang emosyon ang mukha ni Vince. Nagkibit balikat si Naoto at humakbang pa harap kay Zina.
Humihingi ako ng paumanhin sa pagiging masungit, Miss Hamilton. Ang pera ay ililipat sa bank account ng iyong pamilya bukas. Ako mismo ang tatawag sa iyo. Siyempre, para pasalamatan si Sir York sa kanyang trabaho dito, bibigyan ko rin siya ng $15 milyong para ipakita ang aking sinseridad. Ngumiti ng matamis sina Otto. Dahil sinusubukan ni Vince, ibabalik niya ang pabor. Tahimik na sinulyapan ni Vince sina Otto at ang iba pa. Ang $15 milyong ay numero lamang sa kanya. Hindi ito gaanong pera, at hindi rin siya partikular na interesado. Ngunit hinangaan niya ang ugali ni Otto. Alam niya kung paano suklian ang pabor. Para kay Vince, ito ay isang taong karapat-dapat sa isang kapanalig. Gayun din, bilang isa sa 6 na martial arts school sa Archipelago Country, sina Otto ay lubos na nagsasalita. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit willing si Vince na ibenta sa kanya ang tulong. Kaya naman hindi tinanggihan ni Vince ang pera. Nakita niya ito bilang tulay sa pagitan ng pagkakaibigan ng dalawa. Hindi rin tanga si Vince. Matapos masulyapan sina Otto ng may interes, nagtanong siya, dahil napakamapagmahal mo. Sigurado ako na kailangan mong humiling ng ilang bagay. Narinig ko na pinahahalagahan ng bansa ang etiquette. Nakikita ko na ngayon, sina Otto ay may kaakit-akit na ekspresyon sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, Mr. York. Hindi ko gagawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Simple lang ang mga tuntunin ko, iwan ang taong ito para sa akin. At saka gusto kong bigyan niya ako ng patas na pahayag para sa pambubugbog sa mga tauhan ko. Kung hindi, ang bastard na ito ay magsisimulang isipin na siya ay isang tao. Pinandilatan ni Otto si Harvey. Sabay ngiti ng makahulugan kay Zina. Naniniwala siya na si Zina ay makokontrol niya kung ibababa niya si Harvey. Hindi. Natauhan si Zina at naglakad sa harap ni Harvey. Wala ka talagang kahihiyan, Otto. Galit na sigaw niya. Kapag hinawakan mo siya, lalabanan kita hanggang kamatayan. Nagulat si Zina na nagdemand pa sina Otto ng ganito. Kalmadong ibinaling ni Vince ang tingin kay Harvey. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa kanyang mga mata, na parabang hindi niya inaasahan na nandito rin si Harvey. Hindi pa nagkikita ang dalawa, ngunit nakita na ni Vince ang daan-daang libong larawan ni Harvey. Nakikilala agad ni Vince si Harvey kahit maging alikabok na siya. Papatayin niya sana si Harvey noon kung may pagkakataon. Nagningning ang mga mata ni Vince matapos makita si Zina na napakalapit kay Harvey. Nawala niya ang sangay ng Dragon Palace. Hindi niya mawawala ang pamilya Hamilton. Matatakasan mo ang sarili mong kasawian. Ngunit hindi mo matatakasan ang iyong sariling mga kasalanan. Napabuntong hininga si Vince na hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon. Nagkunwari siyang hindi niya kilala kung sino si Harvey noon. Tumanggaw siya kay Otto, pagkatapos ay mahinahong sinabi, ipadala ang pera sa akin bukas. Mga lalaki, kunin niyo si Zina at bumalik sa Las Vegas ngayon din. Sumama ang pakiramdam ni Zamo at ng iba pa, ngunit alam nila kung ano ang kaya ni Vince. Kaya lang nilang gawin ang sinabi ni Vince at umalis ng mabilis hanggat kaya nila. Nawala ng kulay ang mukha ni Zina noon. Ang duwag mo, Vince. Mula ngayon, estranghero na tayo. Makinig sa akin, mga tao ng pamilya Hamilton. Protektahan si Mr. York kahit anong mangyari. Siya ang ating tagapagligtas. Kahit ang tatay ko po protektahan siya kahit anong mangyari. Siguraduhin yung walang mangyayari sa kanya. Labis ang pag-aalala ni Zina noon. Gusto niyang sakalin hanggang mamatay si Harvey kanina, pero tuluyan na siyang nagbago ng isip. Kung may nangyari kay Harvey, siya ay hindi rin ito magkakaroon ng kagustuhang mabuhay. Ang saloobin ni Zina kay Harvey ay tila medyo malayo kay Vince. Pinanliitan niya ng mata si Harvey bago lumabas. Matapos makitang umalis si Vince, inikot ng tingin ni Carol si Harvey na tumatawa habang naka-cross arms. Natutunan mo na ba ang iyong aralin ngayon, Mr. York? Naiintindihan mo na ba ngayon na hindi ka dapat tumayo para sa sinuman sa isang lugar tulad ng Hong Kong o Las Vegas? Naisip mo na ba ang kahihinatnan? Mayabang ang ekspresyon ng mukha ni Carol dahil doon.
Hindi niya akalain na magkakaroon ng liwanag sa dulo ng lagusan. Naisip niya na siya ay ganap na mapangibabawan si Harvey at hindi pa hahalagahan ang pamilya Hamilton sa oras na iyon. Hindi niya alam na igagalang siya ni Vince at sina Otto. Ligtas na sabihin na ang tagalabas na si Harvey ay ganap na wala sa swerte. Nakaligtas sana siya kung nabangga niya lang si Carol. Ngunit sa halip ay nasangkot siya kay Vince. Kahit na hindi makita ni Carol kung paano magiging banta si Harvey kay Vince. Isa siyang matalinong babae, kaya malalaman niya sa kilos ni Vince. Na gusto niyang patayin si Harvey. Dahil gusto ito ni Vince, masayang sumunod si Carol. Isang napakagandang deal ang pagbagsak sa isang lalaking naglakas loob na pukawin ang Briudgang habang nagbebenta rin ng mga pabor kay Vince mula sa yurts ng Hong Kong. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2505. Kalmadong humigop ng tsaa si Harvey. Natutunan ko ang aking aralin dito. I didn't thought na hahantong sa ganito, matigas niyang sabi. Sa tingin ko magkakaroon ng isang tao na mas may kakayahang itaguyod ang hustisya. Ngunit ang Hong Kong at Las Vegas ay mga kuyog lamang ng mga ahas. Ano ang punto ng pakikipag-usap ng malaki ngayon, bata? Sina Otto ay humakbang pasulong at mahinahong sinulyapan si Harvey. Ngayon, natatakot ako na kailangan mong magbigay sa amin ng isang pahayag na magbibigay kasiyahan sa amin. Luluhod ka ba para mapanatili naming buo ang katawan mo kapag namatay ka? O lalaban ka ba at mamamatay na walang natira sa katawan mo? Ikan-away ni Otto ang kanyang kamay. Ilang taga-isla ang bumunot ng kanilang mahabang espada na may mga nakakatawang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tumawa si Carol habang sumusulong kasama ang mga elite ng Briwood Gang. Malinaw na handa siyang kumilos kasama sina Otto at patayin si Harvey. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa. Ang mga lalaking kailangang uminom ng gamot para matulog sa isang babae ay walang karapatang magpakitang gilas sa harapan ko, na Otto, mahinahon niyang sabi. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Paralisado ang iyong sarili at iisipin kung hindi ka papatayin. Bukod dito, walang saysay ang pagpatay ng ilang dumi. Kung hindi mo gagawin ang sinabi ko, mamamatay ka sa isang masakit na kamatayan kapag pinitik ko ang aking mga daliri. Mabagsik ang ekspresyon ng mukha ni Harvey. Natigilan sandali sina Otto bago siya humagalpak ng tawa. Tumingin si Carol kay Harvey na parang tulala ang tingin. Naniniwala siyang sinusubukan lang silang takutin ni Harvey. Mamamatay sina Otto sa pamamagitan ng pagpitik ng kanyang mga daliri. Maaaring siya rin ay nagsinungaling tungkol sa pagpatay ng isang tao sa isang buga ng hangin. Sino siya sa tingin niya? Inilabas ni Otto ang kanyang mahabang espada at pinandilatan si Harvey. Halika na, pitikin mo ang iyong mga daliri. Patayin mo ako. Malamig niyang bulalas. Kung hindi mo magagawa iyon, isa ka lang duwag na bastard. Ayon sa gusto mo, inilahad ni Harvey ang kanyang kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Sa sumunod na sandali, ang sobrang mayabang na sina Otto ay biglang nakaramdam ng matinding sakit. Napahawak siya sa dibdib niya habang nakadapas sa lupa. Ang karamihan ay namatay sa katahimikan. Mga hiyaw ng sakit ang maririnig sa mga sandaling iyon. Nanginginig ang buong katawan ni Otto at lumabas ang puting bulas sa kanyang bibig. Para siyang nasaktan sa sobrang sakit, parang may sumaksak sa puso niya. Ang mayabang, hamak, at brutal na sina Otto ay lubhang nagdusa. Napasigaw at nanginginig lang siya gamit ang huling lakas niya. Hindi man lang siya makahingi ng awa. Ang ganitong tanawin ay mas masahol pa sa kamatayan. Young Master TK, anong nangyayari dito? Marunong ba ang batang iyon ng magic? Si Carol at ang mga taga-isla ay natakot matapos makita ang estado ni Otto. Pinitik lang ni Harvey ang kanyang mga daliri bago pa man bumagsak si Otto sa lupa. Nagkataon lang ba? O ganun ba talaga kalakas si Harvey? Ang matalinong elder ng Shinkage Way ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha na parabang may naisip siya. Pagkatapos ay sumugod siya kay Otto at tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang kanang kamay.
Ang pangalan ng taong iyon ay Ryuichi Furuta. Siya ang Outer Elder ng Shinkage Way, at ang personal na bodyguard ni Naoto. Medyo bihasa rin siya sa mga kasanayang medikal ng Island Country. Kumuha siya ng mabilisang kilos na hinugot ang Pildores na nakabulsa at ipinasok ito sa bibig ni Naoto. Nakakahiya na wala ng silbi ang espesyal na gamot dahil nasa sakit pa rin si Naoto. Mukhang nataranta si Ryuichi bago naglabas ng magandang karayom. Pagkatapos ay nag-inject siya ng isang buong tubo ng matingkad na pulang likido sa katawan ni Naoto, ngunit walang epekto. Sa wakas, naglabas si Ryuichi ng isang set ng mga karayom at sinimulang tusukin ang katawan ni Naoto gamit ang mga ito. Ang mga tao ay lubos na namangha sa nakita. Pinanood ni Harvey ang pagtatangka ni Ryuichi na iligtas si Naoto ng may interes. Nang magamit ang huling karayom, napabuntong hininga si Ryuichi. Nang tila kumalma na si Naoto, ngumiti si Harvey. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay kahanga-hanga. Too bad wala nang uubra sa kanya. Siya ay paralisado. Nagdilim ang mukha ni Naoto sa isang iglap bago siya muling nagpatuloy sa pagkibot. Gumagalaw ang mga karayom sa kanyang katawan sa loob ng kanyang katawan, na lalong nagpapasakit sa kanya. Mukhang nataranta si Carol habang nakatitig kay Harvey. Ginawa mo ito, Harvey. Galit na sigaw niya. Magsalita ka. Anong ginawa mo kay Young Master TK? Takot na takot ang iba habang nakatitig kay Harvey. Paano niya nagawa ang ganito sa isang iglap? Dahil walang ibang magbibigay kay Zina ng patas na pahayag, ibibigay ko sa kanya sa aking sarili, sabi ni Harvey na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sapat na ang mga salita ni Harvey para manginig si Zina. Naantig siya. Ang mga mandirigma ng pamilya Hamilton ay ibinaba ang kanilang mga ulo sa kahihiyan. Sinamaan ng tingin ni Vin si Harvey. Dahil may gustong pumatay sa akin, natural lang na harapin ko muna sila, diba? Nagkibit balikat si Harvey bago ibinaling ang tingin kay Carol. Tapos, binigyan ko na siya ng chance. Tama ba, Miss Parker? Bakit hindi mo subukang lumuhad sa harap ko? Kung hindi, mamamatay ka ng mas masamang kamatayan kaysa sa kanya. Ang ngiti ni Harvey ay kaakit-akit, ngunit nakita lamang ni Carol ang dyablo sa kanyang harapan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumigaw, hindi ka karapat-dapat na magpaluhod sa akin. Gusto niyang hikayatin si Harvey na patayin siya noong una, ngunit pagkatapos makita ang estado ni Naoto, nilunok niya ang kanyang mga salita sa isang iglap. Kung si Carol ay dumanas ng kaparehong kapalaran ni Naoto dahil sa isang pagpitik ng daliri. Agad niyang naramdaman ang lamig na damaloy sa kanyang gulugod. Nagamit na ni Ryuichi ang lahat ng kanyang mga panlilinlang, ngunit wala sa mga ito ang napatunayang kapaki-pakinabang. Ang puting bula ay ganap na tumigil sa paglabas sa bibig ni Naoto. Wala na siyang lakas para manginig pa. Bumagal ng husto ang kanyang paghinga noon. Tila siya ay nasa bingit ng kamatayan, takot na takot si Carol. Kung ang mga tao ng Shinkage Way ay sumalakay dahil sa pagkamatay ni Naoto, hindi kakayanin ni Carol ang mga kahihinatnan. Nang walang pag-iisip, kinagat ni Carol ang bala kahit na natatakot siya kay Harvey. Bibigyan kita ng 1 minuto eksakto. Pagalingin si Young Master TK ngayon din. Kung hindi, dudurugin kita. O talaga, gusto kong makita kung paano mo ito gagawin. Pinitik muli ni Harvey ang kanyang mga daliri. Ang matigas na katawan ni Naoto ay namilipit ng husto matapos marinig ang tunog na iyon. Naningkit ang mga mata niya habang umaagos ang dugo mula sa mga butas nito. Bakas sa mukha niya ang lungkot na para bang anumang oras ay hihinto na siya sa paghinga. Kinilabutan si Carol. Sinubukan niyang pagbantaan si Harvey, ngunit hindi siya nang ahas na gumalaw kahit 1 pulgada. Si Vince na kanina pa nagmamasid sa buong sitwasyon ay parang may nahanap. May sakit sa puso si Young Master TK. Kakainom lang din niya ng blue pill. Pinitik na lang ni Harvey ang kanyang mga daliri para gumawa ng matalim na tunog para lumala ang kanyang kondisyon. Epektibo lang ito laban kay Young Master TK, nakakainom lang ng mga tabletes, at wala nang iba. Si Vince ay may sapat na pangunawa upang makita ang katotohanan sa isang sulyap. Sabay buntong hininga niya,
Napakaganda ni Harvey. Nakontrol niya ang buong karamihan sa isang pitik lang ng kanyang daliri. Medyo natigilan si Zina. Sa pag-iisip, naalala niyang napahawak si Naoto sa kanyang dibdib nang umiinom siya ng asul na tableta. Talagang senyales iyon ng may sakit sa puso. Bumalik sa katinuan si Carol. Buong puso niyang pinagkatiwalaan si Vince. Kaya naman napatahimik siya matapos marinig ang mga sinabi nito. Gaano man kaseloso at tuso si Harvey, hanggat wala siyang alam na magic, tiwala si Carol na kaya niya itong harapin. Hanggat hindi niya pinitik ang kanyang mga daliri sa pangatlong beses, dapat naligtas na si Naoto. Ngunit kung siya ay pumitik muli ng kanyang mga daliri, tiyak na mamamatay siya. Ang mahinahong paghatol ni Vince ay katulad ng pagsasabi kay Carol at sa iba pa kung paano haharapin ang kasalukuyang sitwasyon. Gago ka! Mabilis na nag-react si Ryuichi at tumigil sa pagsisikap na pagalingin si Naoto. Ibinagsak niya ang kanang kamao sa lupa at lumipad patungo kay Harvey. Mabilis ang kanyang mga galaw, at napakalaki ng kanyang lakas. Kung ang pag-atake ay dumaong, kahit isang baka ay maaaring himatayin. Kalmadong tumingin si Harvey kay Vince. Nang magtama ang mata ng dalawa, tila lumilipad ang mga spark sa hangin. Hindi naman naabala si Harvey kay Ryuichi noon. Isang hakbang pasulong si Edwin at sa isang iglap ay ibinunot ang kanyang espada bago ito itinulak diretso sa ulo ni Ryuichi. Mukhang natarante si Ryuichi. Ramdam niya ang nakakatakot na kapangyarihan mula sa espada ni Edwin at kailangan niyang ihinto ang paggalaw nito sa hangin. Sabay kuha ng mahabang espada sa baywang niya at ibinayo pasulong. Klang! Isang malalim na ungol ang pinakawalan ni Ryuichi matapos magsagupaan ang dalawang espada. Napaatras siya ng ilang hakbang. Nang bumagsak siya pabalik sa lupa. Nagulat si Carol at ang iba pa. Natalo ang personal bodyguard ni Naoto sa isang iglap. Sino si Ryuichi Furuta? Siya ay isang outer elder ng Shinkage Way, at isang maalamat na rurok na weapon king. Siya ay nasa bingit ng pagiging Diyos ng digmaan mismo. Pero si Edwin ay isa lamang mayamang playboy mula sa pamilya Mendoza. Kahit si Carol ay alam ito. Paano matatalo ng isang tulad niya ang nasa tuktok na weapon king sa isang galaw lang? Bago pa man makabalik sa katinuan ng iba, kalmadong naglakad si Edwin pasulong bago muling iwagayway ang kanyang espada, handang hatiin ang anumang bagay sa kanyang daraanan. Walang magarbong trick na kasangkot sa paglaslas na ito, ang bilis lang. Tulad ng itinuro sa kanya ni Harvey, walang hindi maaalis na martial arts, at ang bilis ay ang tanging paraan upang magtagumpay sa katagalan. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Ryuichi. Sinubukan niyang itaas ang kanyang espada at ipagtanggol ang sarili kay Edwin. Klang! Lalong naging pangit ang ekspresyon ni Ryuichi nang magsalubong ang mga espada. Umatras pa siya ng ilang hakbang bago nabawi ang balanse sa harap ni Naoto. Nakita ng lahat na ang dugo ay tumutulo sa pagitan ng mga daliri ni Ryuichi. Si Carol at ang iba ay napuno ng hindi paniniwala. Hindi sila makapaniwala na si Edwin ay may ganoong kakayahan sa pakikipaglaban. Maging si Vince ay tumingin kay Edwin ng matalim na tingin, agad na bumalik sa katinuan ang mga tao. Hindi katakataka na si Harvey ay nagpapakitang gilas sa harap ng lahat, sinusubukang bigyan ng hustisya si Zina. Siya ay may suporta ng isang dalubhasa tulad ni Edwin. Nagulat ang lahat matapos makita ang kakayahan ni Edwin sa pakikipaglaban, habang sinusumpa si Harvey, na gumagamit ng kapangyarihan ng ibang tao para samantalahin ang sitwasyon. Hindi na napigilan ni Ryuichi ang kanyang kahihiyan matapos makita ang isang binata mula sa Country H na pilit siyang pinapahiya ng paulit-ulit. Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kanang kamay, 12-12 ng mga shuriken ang lumipad palabas. Bang! Bang! Kalmadong ibinaba ni Edwin ang kanyang espada at ganap na tinakasan ang bawat shuriken ng walang kabiguan. Bago pa man makabawi ang mga elite mula sa Briewood Gang, nakapasok na ang mga shuriken sa kanilang katawan. Lahat sila ay bumagsak sa lupa na paralisado sa nakakakilabot na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha bago pa man sila makasigaw. Natigilan ang mga tao matapos makakita ng ganoong tanawin.
Naging pangit ang ekspresyon ni Carol. Hindi niya akalain na ang kanyang mga nasasakupan ang matatalo sa laban na ito. Dang Yu, si Ryuichi ay nagpakita ng nakakatakot na ekspresyon. Ang pagpatay sa sarili niya ay isang napakahiyang bagay din para sa kanya. Akmang gagalaw na siya, humakbang pasulong si Edwin at ibinaba ang kanyang espada. Ang hiwa ay kahawig ng isang asul na buwan na tumataas mula sa dagat. Ano? Imposible. Nakakatakot ang ekspresyon ng mukha ni Ryuichi. Naramdaman niya ang hindi masabi na kapangyarihan sa likod ng pag-indayog ng espada ni Edwin. Pakiramdam niya ay tatama sa kanya ang pag-atake. Ang nasabing espada ay higit na nalampasan ang kanyang pinakamaligaw na inaasahan. Sa pinakamahalagang sandali, likas na itinaas ni Ryuichi ang kanyang mahabang espada, sinusubukang hadlangan ang pag-atake ni Edwin. Klang! Isang malakas na kalabog muli ang narinig. Agad na nahati ang espada sa kamay ni Ryuichi habang si Edwin ay nagpatuloy sa kanyang pag-indayog. Napaatras si Ryuichi, ngunit huli na ang lahat. Isang kanang braso ang ipinadala na lumipad sa himpapawid. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Sisigaw na sana si Ryuichi habang tinatakpan ang kanyang kanang balikat, ngunit agad na naging matigas ang kanyang ekspresyon sa sumunod na sandali dahil ang espada ni Edwin ay tumagos na sa kanyang lalamunan. Boom! Napaluhod si Ryuichi Furuta, nanigas ang buong katawan niya, at nawala lahat ng sigla niya sa sandaling iyon. Siya ay isang Outer Elder ng Shinkage Way, at isa ring Weapon King level Master. Ganun pa man, nabugbog pa rin siya ng isang binatang taga-H Nation na magaling sa 2 hanggang 3 galaw lang. Natarante siya. Paano ito nangyari? Nasasaktan ang puso niya sa pagtanggi niyang tanggapin ang katotohanan ng sitwasyon. Hindi siya makapaniwala. Gayunpaman, nabunyag ang katotohanan. Sa kabila ng pag-aatubili niya, hindi niya ito mababago. Natahimik ang buong crowd. Gulat na napatingin ang lahat habang binunot ni Edwin ang kanyang espada, mukhang walang pakialam at walang pakialam. Ang ilang mga taga-isla ay sinampal ng 2 beses ang kanilang sarili sa mukha upang kumbonsihin ang kanilang sarili na hindi sila nananaginip. Ang dakila at makapangyarihang si Ryuichi ay talagang dinurog ng isang binata mula sa country age. Bahagyang kumibot ang mga talukap ni Vince dahil sa hindi makapaniwala sa lahat. Isa siyang War General level Master, kaya nasabi niya kaagad na si Edwin ay tiyak na tinuruan ng isang hindi pangkaraniwang tao kamakailan. Kung hindi, ang kanyang mga kasanayan ay hindi tumaas sa antas na ito. Bumaba ang mga mata niya kay Harvey. Naturuan kaya ng lalaking iyon si Edwin. Ito siguro ang dahilan kung bakit pumayag ang pamilya Mendoza na maging alipors ni Harvey. Sa pag-iisip nito, lalo lang nadagdagan ang pagnanais ni Vince na patayin si Harvey. Ang Master of the Yorks ng Hong Kong at Las Vegas ang pinakamalakas na trump card ni Vince. Kaya naman, hinding-hindi siya papayag na may magbanta sa kanyang posisyon. Kahit na hindi mamatay si Harvey, sisirain niya si Harvey kapag tumaas siya sa posisyon na iyon. Magandang trabaho Edwin, Harvey. Sigaw ni Carol, na tumutulo ang sarkastiko sa bawat salita niya. Nang makabawi sa gulat ay nanlamig ang kanyang mukha at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sa sobrang galit niya, humagalpak siya ng tawa. Mukhang matigas ang ulo mo sa amin Briudgang at Island Nation. Kung ganoon, tuturuan na kita ng leksyon. Napakapangit ng mukha ni Carol. Namatay si Ryuichi, at walang balita tungkol kay Naoto Takei. May posibilidad na hindi nakaligtas ang lalaki, kung hindi niya mabibigyang katwiran ang pagkawalang ito sa Shinkage Way of Island Nation, mapipilitan siyang tanggapin ang responsibilidad. Hindi alintana kung ito man ay para sa kanyang kinabukasan o sa reputasyon ng Breewood, kailangan niyang patayin si Harvey bilang paghihiganti para masiyahan ang Shinkage Way of Island Nation. Sa kanyang utos, lumitaw ang ilang Breewoodgang elite, lahat sila ay nakasuot ng mga nakamamatay na titig. Kunin niyo ang inyong armas. Tumahol si Carol sa nagngangalit na mga ngipin. Sa sandaling ito, hindi na nagdalawang isip ang mga elite ng Breewood.
Inilabas nila ang mga baril na nakasabit sa kanilang baywang. Agad nilang binuksan ang safety lock at itinutok ang kanilang mga baril kina Edwin at Harvey nang walang pag-aalinlangan. Agad na naging tense ang atmosphere. Napakakapal ng tensyon, ang isang simpleng trigger ay maaaring magdulot ng mass shooting. Nananatiling walang pakialam si Harvey. Carol, iyon ba ang pinakamaganda sa inyo ng Brewwood? Aasa sa baril. Totoo ba? Anong ginagawa mo all this time? Ngumisi si Carol. Ngumisi, brat, wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Huwag kailanman isipin na kumilos ng napakataas at makapangyarihan. Sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo sa Hong Kong at Las Vegas dahil lang sa sinaklo ka ni Edwin? Hayaan mo akong babalaan ka. Parehong puno ng mahusay na talento ang Hong Kong at Las Vegas. Malalim at masalimuot ang mga ito, wala kang maisip. Kahit na kunin kita ngayon, makakain pa rin ako bukas. Diretso na kita sa impyerno ngayon din. Sa kanyang utos, agad na hinayla ng mga Brewwood elite ang gatilyo. Bang! Ngunit bago pa makaalis ang mga bala sa kanilang mga baril, sumugod si Edwin at bumunot ng sariling baril, at binaril muna ang mga ito. Bang! 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 Siya ay napakabilis, ang kanyang mga kalaban ay hindi makapag-react sa oras. Bumagsak sila sa lupa, hawak-hawak ang kanilang mga nasugatang parte ng katawan, nanginginig sa sakit. Mabilis na patayin. Ang mga tinaguriang Brewwood elite na ito ay walang silbi sa harap ni Edwin. Maging ang mga elite ng sangay ng Dragon Palace, na nanatiling walang malasakit sa buong panahon, ay hindi nagkaroon ng pagkakataong ilabas ang kanilang mga baril. Natapos ang lahat sa isang iglap. Ang magandang mukha ni Carol ay napalitan ng gulat na ekspresyon. Bigla siyang kinabahan ng mabilis na gustong umalis sa lugar na iyon. Miss, hindi mo pa ako napatay. Aalis ka ba ngayon? Hindi ba wala ng silbi iyon? Ito ang aking teritoryo. Sa tingin mo ba maaari kang pumunta at umalis ayon sa gusto mo? Sa isang hakbang pa lang, nasa gilid na ni Carol si Harvey. Iniunat niya ang kanyang kamay at binigyan siya ng dalawang mapang asar na tapik sa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Naninigas ang katawan ni Carol, na para bang bigla siyang pinigilan ng kung ano. Gusto niyang umatras, ngunit napagtanto niyang hindi siya makagalaw. Nakangangalang ang ngipin niya at umungol ng malakas, "What do you want? Subukan mo akong suntukin kung maglakas loob ka." Habang sinasabi niya ito, ang natitirang mga elite ng Brewwood ay gustong pumunta sa kanyang tabi at protektahan siya. Sa kasamaang palad, mabilis silang hinarang ni Edwin at ilang elite ng sangay ng Dragon Palace. Ganoon ba kahirap na saktan ka? Upang patunayan ang kanyang punto, itinaas ni Harvey ang baba ni Carol gamit ang kanyang daliri at binigyan siya ng dalawang malakas na sampal. Kabanata 2510. Sampal, sampal. Dalawang pulang marka ng palad ang lumitaw sa mukha ni Carol, at kalahati ng kanyang mukha ay namamaga. Gayunpaman, para sa karamihan ng kanyang kagandahan ay hindi pa rin nadungisan. Kahit nasugatan, napakaganda pa rin ng itsura niya. Eto, natamaan na kita. Ano ang gagawin mo? Galit na nagngangalit si Carol. Siya ang marangal na ginang ng Brewwood. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan? Walang nakasakit kahit isang buhok sa kanya. Papatayin kita, York. Papatayin kita. Sampal. Muli siyang sinampal ni Harvey na hindi nabilib sa banta nito. Patayin mo ako. Ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay na ngayon. Hindi mo ba naintindihan ang sitwasyon? Sampal. Matagal ka nang nasa lansangan. Hindi mo ba naiintindihan na kailangan mong humingi ng awa sa kasong ito? Pero tinatakot mo pa rin ako. Baliw ka na ba? Sampal. Bugaw ka sa mga taga-isla na may intensyon na mapaiya ang iyong mga kababayan. Wala ka bang kaunting kahihiyan? Sampal. Ngayong dumating ka na sa puntong ito, how dare you still make a scene with me here? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sampal. Sinasampal siya ni Harvey tuwing magsasalita ito. Sa ngayon, mahigit 10 beses na niya itong sinampal. Hindi lang nabugbog at namamaga ang mukha niya, nawala na rin ang dating pride niya.
Hindi na siya kasing mayabang at mapagpakumbaba gaya ng dati. Bang! Sinipa ni Harvey si Carol, pinilit itong lumuhod sa harap ni Zina. Malamig niyang babala, mas mabuting lumuhod ka na. Makakabangon ka lang at kung patatawarin ka ni Miss Hamilton. Kung hindi, mamamatay ka. Nanigas ang katawan ni Carol sa walang pakialam na mga salita ni Harvey. Gusto niyang bumangon at isigaw ang kanyang pagtanggi, at labanan ito ng buong lakas. Ngunit ang mga bangkay sa lupa at ang nakakapasong sakit mula sa mga marka ng palad sa kanyang mukha ay naging malinaw. Kung maglakas loob siyang magrebelde ngayon, hindi magdadalawang isip si Harvey na tapusin ito doon at pagkatapos. Walang sino man ang makakaisip na ang mayabang na si Carol at ang walang awa na sina Otto Takei ay magkakaroon ng ganoong kalungkot na wakas. Sa sandaling naisip ng lahat na sa wakas ay huminahon na ang mga bagay, at pagkatapos ay ipapakita nito kung gaano talaga kalakas si Harvey. Mga bitik, ang salamin ng isa sa mga bintana ay biglang nabasag, marami sa mga bubog ang lumilipad patungo kay Harvey. Nanatiling kalmado si Harvey habang umuurong at umiwas sa mga tipak ng hindi kumukurap. Isang malamig at mayabang na boses ang pumutol sa hangin. Bata, mas mabuting umalis ka sa silid kung sakaling magkita tayong muli sa hinaharap. Paano kung tulungan mo ako? Hayaan ang lahat dito matapos. Ano sa tingin mo? Isang malamig na boses ang umalangaw sa buong lugar, na ikinagulat ng lahat. Sinalot ng takot ang lahat. Hindi nila namamalayan na tumingin sa paligid upang hanapin ang may-ari ng boses. Kahit na ang mga nag-iisip sa kanilang sarili na matapang ay hindi napigilan ang matinding lamig na bumalat sa kanila, dahil wala silang mahanap na nagsasalita sa kabila ng pagtingin sa paligid. Si Carol mismo ay nabigla nang marinig ang tunog. Tinakpan niya ang kanyang mukha at bamulong, paumanhin sa abala sa iyo, Lion King. Ininsulto kami ng taong ito, ang Briewood Gang, at minamaliit kami. Pakiusap, tulungan mo kaming ibaba siya, guro. Lion King. Lahat ng taga Hong Kong at Las Vegas ay napasinghap sa takot nang marinig ang pangalang ito. Naging malungkot ang kanilang mga ekspresyon sa sandaling iyon. Ang Lion King ay ang walang kapantay na master sa Briewood. May bulong-bulungan na inimbitahan siya ng dunang Briewood mula sa ibang bansa sa mataas na presyo upang protektahan ang mga elite ng Briewood mula sa pinsala, hindi nila inaasahan na siya ay nasa tabi ni Carol. Ang kaligtasan ni Carol ay sinisiguro ng kanyang proteksyon. Ayon sa alamat, ang Lion King ang nangunguna sa mga Kings of Arms. Isang hakbang na lang ang layo niya para maabot ang antas ng God of War, syempre, si York ay tiyak na mapapahamak.